Baliw ka ba, Salviro? Sigaw ng isa. Lisensya mo, ipapambayad mo lang sa bulok na matandang pulube? Dagdag pa ng iba. Sa pasilyo ng San Requezo, umaalingaw-ngaw ang mga insulto. Doktor daw siya pero nag-aaksaya ng galing sa isang walang kwentang buhay. Ang ospital ay tila korte ng mga mapanghusga at si Dr. Salviro Del Monte ang kanilang akusado. Ngunit sa bawat salita ng panlalait, mas tumitibay ang kanyang paninindigan. Hindi niya alam, ang maduming matandang iyon na pinagtanggol niya ng buong tapang ay siya palang magbabalik ng kapalarang wawasak sa lahat ng kanilang kinatatakutan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Tila pinapalo ng langit ang bubong ng San Requezo Medical Center. Sa bawat bagsak ng kulog, nanginginig ang mga bintana. At ang mga taong nagmamadaling pumasok ay tila sinasalubong ng unos na hindi lang dala ng panahon kundi pati ng tadhana. Isang malakas na preno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng ospital. Sumunod ang ingay ng gulong na dumudula sa basang kalsada at saka isang nakakakilabot na thud. Parang may bagay na tumama at gumulong. Mabilis na nagtakbuhan ng ilang bystander na nakasilong sa waiting shed. Diyos ko, tao yun! Sigaw ng isa. Sa gitna ng madilim at basang kalsada, isang matandang lalaki ang nakahandusay. Ang damit nito ay butas-butas, puno ng putik at dugo. May mga galos sa braso, sugat sa mukha at ang pinakakilakilabot, isang malalim na hiwa sa tagiliran. Parang tinangkang tapusin ang kanyang buhay. Isang itim na van ang mabilis na tumakas. Halos walang nakakakita ng plaka. Ang naiwan lang ay ang kalampang ng makina nito at usok mula sa tambutsyo. Huwag kayong lumapit. Mukhang kriminal yan. Bulong ng isang nurse na nakasilip sa pinto. Baka madamay pa tayo. Dagdag pa ng isa. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan ng lahat, isang babaeng nakadilaw na uniforme ang agad na sumugod. Si Mirasol o Miray Gatmaytan. Isang janitress ng ospital. Basang-basa man ng ulan, wala siyang inatupag kundi alalayan ng matanda. Kuya, tulungan mo ako! Buhayin pa natin siya! Sigaw niya sa gwardya. Ngunit nagkibit-balikat lamang ito. Halatang ayaw ng madawit. Wala siyang nagawa kundi buhati na mag-isa ang matanda gamit ang kanyang makakaya. Nanginginig ang kanyang katawan sa lamig at bigat, ngunit hindi siya tumigil. Habang kinakaladkad niya ang matanda, papasok ng ER, nakasunod ang mga mapanuring mata ng mga staff na hindi man lang nagtangkang kumilos. Pagdating sa loob, nagkakagulo na ang mga nurse. Ngunit imbes na tulungan, ang ilan ay umatras pa. Wala tayong impormasyon kung sino yan. Baka contagious. Baka wanted pa. Halos mawala ng pag-asa si Miray nang bumukas ang pinto ng ER. Mabilis na pumasok si Dr. Salviro Del Monte. Nakasuot ng puting coat, bitbit ang stethoscope at ang kanyang matalim na mga mata na sanay tumimbang ng buhay at kamatayan. Ano nangyayari dito? Tanong niya na malamig ngunit matatag ang boses. Dok, huwag mong hawakan yan, sabi ng isang nurse. Mukhang basurang palaboy lang. Wala namang magbabayad, sayang lang ang oras. Napatingin si Salviro kay Miray. Na halos maiyak na sa pagod at takot. Dok, tulungan niyo siya, parang mamamatay na siya. Pakiuras sa pa ng janitress. Lumuhod si Salviro sa tabi ng matanda. Sinuri ang pulso. Pinakinggan ng tibok ng puso. Mahina. Napansin din niya ang malalim na sugat sa tagiliran. Kung hindi natin gagawa ng paraan ngayon, mamamatay siya sa loob ng 10 minuto. Matatag niyang sabi. Pero Doc, wala tayong concern form. Wala tayong kamag-anak na pumirma. Kontra ng head nurse. Wala na tayong oras para sa papel. Singal ni Salviro. Ako nang bahala. Dalhin sa operating room. Ngayon din. Nagkatinginan ng mga staff. Halatang nag-aalinlangan. Ngunit ang bigat ng boses ni Salviro ay nag-udyok na kumilos sila. Kahit pasimple silang bumubulong ng, baliw talaga tong si Salviro. Napilitan silang sumunod. Habang tinutulak ang stretcher papuntang OR, sumabay si Miray. Hawak ang malamig na kamay ng matanda.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kahit isang janitress lang siya, may silbi ang kanyang tapang. Salamat, Doc. Mahina niyang sabi kay Salviro. Ngumiti ito ng bahagya. Huwag kang magpasalamat. Ang pasasalamat ibigay mo sa kanya kapag nagising siya. At sa ilalim ng mga ilaw ng ospital, nagsimula ang isang laban. Hindi lang laban para sa buhay ng isang duguang matanda, kundi laban din para sa prinsipyo at dangal ng isang doktor na handang isugal ang lahat. Nag-aayos ng gloves si Dr. Salviro Del Monte sa loob ng scrub room nang bumukas ang pinto. Amoy alkohol, amoy dugo, at amoy tensyon ang bumalot sa hangin. Sa kabila ng ingay ng mga nurse na naghahanda ng operating room, isang presensyang agad nagpalamig ng paligid ang dumating. Si Dr. Aurelio Santos. Nakaangat ang kilay nito. Bitbit ang kumpiyansang tila ba siya ang nagmamay-ari ng ospital. Malinis ang pagkakatupi ng kanyang surgical cap at sa mga mata niyang mapanuri ay halatang may binabalak. Salviro, malamig na bungad niya, parang boses na nagbabadya ng bagyo. Anong ginagawa mo? Hindi inalis si Salviro ang tingin sa kanyang mga kamay habang nag-i-scrub. Hawakan ko ang pasyente. Critical lang lagay. Napangisi si Aurelio, saka pumasok ng tuluyan. Critical nga, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong isugal ang pangalan mo para sa isang pulube. Tumigal sandali si Salviro, tsaka tumingin kay Aurelio. Hindi ko tinitimbang kung sino ang pasyente. Buhay ang nakataya. Umikot si Aurelio, naglakad pa ikot-ikot sa loob ng scrub room na para bang siya ang hurado at si Salviro ang akusado. Alam mo bang tatamaan ka nito? Malalaman ng board. Ang tatay ko, nasa likod pa rin ng ilang miyembro. Kaya kong gawin na bukas, wala ka ng lisensya. May bahid ng panguuyam sa tono ni Aurelio. Sanay itong gumamit ng impluwensya at alam niyang ang kapangyarihan ng pamilya niya ay sandata laban sa sinumang walang kapit. Hindi ko ginagawa to para sa lisensya. Sagot ni Salviro pero matalim. Ginagawa ko to dahil kung hindi ko gagalawin ang sugat niya ngayon, mamamatay siya sa operating table nang hindi malang lumalaban. Umirap si Aurelio. Salviro, matalino ka pero masyado kang idealista. Ang ospital na to, hindi lang to tungkol sa pagliligtas ng buhay. Negosyo rin to. Walang bayad, walang halaga. Tandaan mo yan. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mga nurse sa tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Ramdam nila ang bigat ng dalawang magkasalungat na pananaw. Ang isa, doktor na sumusunod sa sistema at koneksyon. Ang isa, doktor na naniniwala sa panata ng kanyang propesyon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Salviro. Kung ayaw mong tumulong, lumabas ka na lang. Pero wag mong hadlangan ang gagawin ko. Natigilan naman si Aurelio. Hindi sanay na tinatapatan ng ganoong katapang na salita. Ilang segundo siyang nakatitig kay Salviro. Parang sinusukat kung gaanong kalalim ang tapang nito. Sa huli, ngumisi lang siya at lumapit. Halos idikit ang mukha sa kanya. Bibilang ako ng araw, Salviro. At tandaan mo, hindi lahat ng laban nananalong matuwid. Tumalikod si Aurelio at lumabas. Iniwan ang mga salitang nagbabanta, ngunit hindi nakayanig kay Salviro. Bagkos, lalo itong nagpatatag. Pagpasok niya sa operating room, sinalubong siya ng malamlam na ilaw. Ang malamig na simoy mula sa aircon at ang mabilis sa tibok ng makinang sumusukat sa buhay ng pasyente. Nakahiga ang matanda. Nakasaksak ang dextrose, halos wala ng malay. Scalpel? Utos niya. Agad na inabot ng nurse. Habang hinihiwa niya ang balat ng pasyente, ramdam niya ang bigat ng bawat galaw. Hindi lang laman at dugo ang kanyang hinaharap, kundi ang mismong hamon ng sistemang bumabalot sa ospital. Habang abala siya sa operasyon, lumabas sa hallway si Aurelio, sinalubong ng ilang interns. Dok, hindi ba't bawal dapat hawakan yung pasyente? Tanong ng isa. Hayaan niyo siya. Sagot ni Aurelio na may mapanuksong ngisi. Masarap panoorin ng isang taong sumisira sa sarili niya. Samantala, sa loob ng OR, sa bawat patak ng dugo na tinatanggal at sa bawat tahi na nilalagay, mas tumitibay ang panata ni Salviro. Hindi ako titigil hanggat may hininga siyang natitira. At sa labas ng ospital, patuloy ang buhos ng ulan.
Tila sumasang-ayon ang langit na ang gabing ito ay simula ng isang laban na hindi lamang tungkol sa medisina, kundi sa dignidad ng isang tao laban sa bulok na kapangyarihan. Tahimik ang operating room. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng heart monitor at ang mabilis na paghinga ng mga nurse. Sa ilalim ng matitingkad na ilaw nakahiga ang matanda. Halos wala ng kulay ang mukha, parang kandilang nauupos. Scalpel? Malamig ngunit matatag ang boses ni Dr. Salviro Del Monte. Inabot ng nurse ang instrumento. Maingat ang ginawa ni Salviro ang unang hiwa, sapat para buksan ang tiyan ng pasyente. Umagos ang dugo at agad na kumilos ang surgical team upang kontrolin ito. Clamp? Suction? Mabilis na sinunod ang kanyang utos. Habang nakatutok si Salviro, ramdam niyang bawat segundo ay parang laban sa orasan. Ang atay ng matanda ay may malalim na saksak at ang pagdurugo ay patuloy kahit anong pressure ang gawin. Dok, nawawalang pulso! Sigaw ng anesthesiologist. Chest compressions, bilisan! Nagpatuloy ang compression at kahit pawis na pawis, hindi tumigil si Salviro. Sa loob-loob niya, alam niyang maraming mata ang nakatingin. Handang husgahan siya sa bawat maling galaw, pero pinili niyang tumuon lamang sa pasyente. Isang buhay na kailangang mailigtas. Okay, prepare for liver repair. Utos niya. Gumamit sila ng sutures upang ayusin ang sugat sa atay. Mahirap, delikado at halos wala ng pag-asa, pero hindi siya bumitaw. Pagkalipas ng 2 oras natapos ang critical na bahagi ng operasyon, ngunit hindi pa rin tapos ang laban. May bali ang tadyang at kailangang ayusin upang hindi tumusok ang baga. Bukod pa rito, may sugat sa ulo ang matanda na maaaring magdulot ng internal bleeding. Dok, mababa pa rin ang BP. Bulong ng nurse. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Sagat ni Salviro. Hindi sa harap ko. Patuloy ang kanyang pagtahi. Pagtigil ng pagdurugo, pag-aayos ng buto. Halos maubos na ang kanyang lakas. 4 na oras nang lumipas at pakiramdam ng lahat ay isa na itong walang katapusang bangungot. Flatline! Sigaw ng anesthesiologist. Nabingi ang lahat sa tunog ng alarmang beep. Ngunit hindi nagdalawang isip si Salviro. Defibrillator, 200 joules. Clear? Kumuryente ang katawan ng matanda. Wala. Muli. Clear. Umangat ang katawan nito. Ilang segundo ng katahimikan. Pagod na ang lahat. Halos tanggap na nila ang kabiguan. Hanggang sa muling tumunog ang makina. Bumalik ang tibok ng puso. Napabuntong hininga si Salviro. Halos mapaupo ito sa pagod. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng panalo. Isang buhay ang nanatili. Stable na siya. Dalhin sa recovery room, monitor every 30 minutes. Habang nilalabas ang pasyente, napatingin si Miray mula sa labas ng salamin ng OR. Namumugto ang mata niya sa luha at tahimik na nagdasal. Salamat. Panginoon, binigyan niyo siya ng pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, pagpasok ni Salviro sa ospital, sinalubong siya hindi ng papuri kundi ng malamig na katahimikan. May sobre na iniabot ng isang nurse. Halatang naiilang. Doc, galing po ito sa medical board. Binuksan ni Salviro ang sulat. Habang binabasa niya, unti-unting nagdidilim ang kanyang mukha. Effective immediately, your medical license is suspended due to gross negligence and malpractice. Nalaglag ang papel mula sa kanyang kamay. Imposible. Mahina niyang sambit. Kagabi lang niligtas ko siya. Ngunit sa paligid, ang mga mata ng kanyang kasamahan ay puno ng pagdududa at panghuhusga. Sa halip na palakpakan ang bumungad sa kanya ay bulungan. Sinabi ko na nga ba mali talagang ginawa niya. Makikita mo, si Salviro mismo sumira sa sarili niya. Hindi lahat ng buhay dapat iligtas. Ramdam niya ang malamig na distansya ng lahat. Ang kanyang kabayanihan ay ginawang kasalanan at sa likod ng mga paratang, alam niyang may isang nakatagong kamay na kumokontrol. Mabigat ang paa ni Dr. Salviro Del Monte habang naglalakad sa koridor ng ospital kinabukasan. Ang bawat hakbang niya ay sinasalubong ng malamig na tingin, bulungan at tahimik na panghuhusga. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang chismis,
Hindi ang paratang ng board kundi ang pagharap sa babaeng akala niya'y kakampi niya sa lahat ng laban. Sa lounge ng mga doktor, nadatnan niya si Dr. Celian Marquez, ang kanyang kasintahan. Maganda ito, maayos ang postura at may matalim na ngiting laging may kasamang ambisyon. Nakaupo ito sa sofa, hawak ang tasa ng kape. Tila ba wala siyang pakialam sa unos sa dinadala ng kasintahan. Celian, mahina ngunit puno ng pag-asa ang boses ni Salviro. Nabasa mo na siguro ang sulat ng board? Suspended ako. Pero panandalian lang to. Lalaban ako. Alam kong kaya kong patunayan ang sarili ko. Saglit na tinitigan siya ni Celian. Walang emosyon ang mga mata. Salviro, hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito basta kaso. Ang board na mismo ang kalaban mo. Wala kang laban dyan. Lumapit pa si Salviro. Pilit hinahanap ang dating init ng kanilang samahan. Celian, ilang taon tayong magkasama, akala ko. Sabay nating haharapin ang lahat. Ikaw ang lakas ko. Napatawa ito at malamig at mapanuksong tawa. Lakas? Hindi ako papatay ng career ko dahil lang sa prinsipyo mo. Tingnan mo nga nangyari. Dahil sa isang pulube, gumuho lahat ng pinaghirapan mo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Salviro, pero pinigilin niyang bumigay. Hindi siya pulube, Celian. Isa siyang tao. Buhay ang nakataya. Umiling si Celian tsaka tumayo. At dahil dyan, nawalang lisensya mo. Anong plano mo ngayon? Mag-drive ng taxi? Magtinda sa bangketa? Parang sinaksak si Salviro sa dibdib ng bawat salita. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nung pumasok si Dr. Aurelio Santos sa lounge. Dala ang mapang-asar ng ngiti. Celian, malambing ang kanyang tono. Ready ka na? May meeting tayo with the board. Gusto nilang makita ka. May magandang oportunidad na naghihintay sa'yo. Tumigil ang mundo ni Salviro. Napatingin siya kay Celian. Umaasang mag-aalinlangan ito. Napipiliin siya. Ngunit imbes ay ngumiti si Celian kay Aurelio, tsaka tumingin kay Salviro. Tama na, Salviro. Hindi na ako bahagi ng buhay mo. Ayoko malunod sa pagkakamali mo. Ang kailangan ko ay tao makakaakyat kasama ko. Hindi yung hihila sa akin pababa. At sa harap ng lahat, iniwan siya ni Celian. Lumakad ito patungo kay Aurelio, sabay hawak sa braso ng lalaki na parang matagal niya nang hinihintay ang pagkakataong iyon. Naiwan si Salviro, nakatayo, hawak-hawak ang sobre ng suspensyon at ang pusong pinipiraso ng babaeng pinakamahal niya. Tahimik ang paligid. Ang ibang doktor na naroon pilit na ikinukuble ang kanilang tingin. Pero ramdam niya ang bulungan. Para bang lahat ay nagsasabing, tingnan niyo, iniwan na rin siya. Wala na talaga siyang silbi. Sa loob-loob ni Salviro, ang sugat ng puso ay mas matalim pa kaysa sa anumang hiwang na itahi sa operasyon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng salitang iniwan. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang tao. Mabigat ang hangin sa San Riquezo Medical Center. Sa tuwing papasok si Dr. Salviro Del Monte, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa bawat hakbang niya. Mga matang puno ng alinlangan, takot at panghuhusga. Dati, kapag naglalakad siya sa pasilyo, ang mga nurse ay bumabati ng may respeto. Ang mga intern ay humahanga at ang mga pasyente ay tila nabibigyan ng pag-asa sa kanyang presensya. Ngunit ngayon, lahat ay nagbago. Ang mga pintong dating kusang bumubukas para sa kanya, ngayon kusa ring nagsasara sa kanyang likuran. Yan ba yung doktor na sinuspende? Bulong ng isang nurse. Oo, siya nga yung nagpumilit sa pulube. Malas nga niya. Ayoko na siyang maging supervisor sa duty, baka madamay pa tayo. Napapikit si Salviro. Pilit iniinda ang bawat salitang parang patalim na tumatama sa kanyang likod. Isang hapon habang nasa cafeteria siya, iniwasan siya ng mga dating kasamang doktor. May dalawa nakatayo sa pila ng kape na pinag-uusapan siya. Hindi man lang nag-abala na hinaan ang boses. Desperado kasi. Gustong sumikat. Kaya ginawang imposible. Ay ayan tuloy, nasuspende. Sino pang may gustong kumampi sa kanya ngayon?
Gusto sanang sagutin ni Salviro pero pinili niyang manahimik. Sa halip, tumayo siya. Iniwan ang tray na hindi niya naman lang nagalaw at lumabas sa cafeteria. Habang naglalakad, napansin niya halos lahat ay umiiwas. May isang intern pa nga na muntik nang mabangga siya pero agad na umatras. Parang nakakahawa ang kanyang presensya. Ang dating haligi ng ER ngayon tinuturing na multo. Sa lounge, may ilang kasamahan na minsan ay nakisama pa rin. Ngunit halata ang kaba nila. Doc, alam namin hindi ka ganon. Pero pasensya na ha. Hindi kami pwedeng magsalita pabor sa'yo. Baka madamay kami. Bulong ng isang kapwa surgeon bago tuluyang umiwas ang tingin. Mas lalong lumubog ang loob ni Salviro. Hindi lang siya pinaparusahan ng board, kundi pati ng katahimikan ng mga taong dati tinuring niyang kaibigan. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa ER na dati tahanan ng kanyang kabayanihan. Pinagmamasdan niya ang mga stretcher, ang mga gamit na minsang naging extension ng kanyang mga kamay, para bang unti-unti siyang binubura sa mismong lugar na minahal niya. Dumating si Miray, tahimik na naglilinis ng sahig. Napinsin niya si Salviro na nakayuko, hawak ang sobre ng suspensyon. Doc, maingat na sabi ni Miray. Huwag kayo masyadong magpatalo sa iniisip ng iba. Alam ko kung gaano kayo kagaling. Alam ko rin na walang mali sa ginawa ninyo. Napatingin naman si Salviro sa kanya. Bahagyang nagulat na may isa pang taong nanatiling kumakampi. Salamat, Miray. Minsan tuloy pakiramdam ko. Lahat ay gusto na akong burahin dito. Ngumiti si Miray. Kahit pagod at basang-basa ng pawis sa maghapong paglilinis, hindi lahat. May isang tao pang naniniwala sa'yo. At minsan, sapat na yon para hindi bumigay. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga salita, ramdam pa rin ni Salviro ang matinding bigat. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalakas ang bulungan. Ang kanyang pangalan na dati karangalan ng ospital, ngayon ay ginagamit bilang halimbawa ng pagkakamali. Isang araw sa San Riquezo Medical Center, tahimik ang pasilyo. Ang mga ilaw ay kumikislap sa kahabaan ng koridor at ang amoy ng disinfectant ay nakasanayan na ni Dr. Salviro Del Monte. Sa katahimikan ng ospital, naririnig pa rin niya ang mga bulungan ng mga tao mula sa mga nagdaang araw. Mga bulungang nagpaparatang, nagdududa at humuhusga. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may iisang tinig na laging nananatiling malinaw. Ang boses ni Mirasol, Miray at Maytan, ang janitress na unang sumaklolo sa matandang pasyente. Isang gabi, nadatnan niya si Miray sa ER. Naglilinis ng sahig gamit ang mop. Pawis na pawis ito pero baka sa mukha ang determinasyon. Nang mapansin siya ni Miray, agad itong umiti. Hindi ngiting pakitang tao kundi ngiting totoo. Ngiting nagbibigay ng kaunting ginawa sa puso niyang sugatan. Dok, kumain na po ba kayo? Tanong nito. Hawak ang maliit na lalagyan ng kanin at adobo. Pasensya na, baon ko lang. Kung gusto niyo, hati tayo. Napangiti si Salviro kahit papaano. Hindi mo na kailangan gawin yan, Miray. Hindi naman ako nagugutom. Ngunit ramdam niya ang kumakalam niyang sikmura. Tahimik na inilapit ni Miray ang pagkain sa kanya. Hindi ko po alam kung paano ko kayo matutulungan, Dok. Pero siguro kahit sa simpleng bagay, may maibibigay ako. Umupo si Salviro sa tabi niya at kinuha ang isang perasong adobo. Mainit pa. Simple lang ang lasa pero sa sandaling iyon, parang iyon ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya dahil may dala itong malasakit. Kinabukasan, isang eksena ang nagpayanig sa hallway ng ospital. Habang dumadaan si Salviro, isang grupo ng interns ang nagbulungan ng malakas. Siya yung doktor na suspended, di ba? Oo, kawawa nga. Wala nang kinabukasan yan. Nako, dapat tinanggal na lang totally ang lisensya niya. Narinig iyon ni Miray na kasalukuyang naglilinis malapit sa kanila. Nilapitan niya ang grupo. At sa hindi inaasahan ng lahat, tumayo siya at nagsalita. Kung hindi dahil sa kanya, baka patay na yung matanda na dinala namin dito. Nakita ko mismo kung paano niya nilabanan ang kamatayan ng pasyente. Kaya huwag niyo siyang husgahan na parang wala siyang silbi. Natigilan ng mga interns, hindi makasagot agad. Ano ka ba naman? Janitress ka lang. Isagot ng isa, nagtatago sa tawa.
Pero matapang ang naging sagot ni Miray. Oo, janitress lang ako. Pero kahit ako, alam ko ang halaga ng isang buhay. At kung wala kayong respeto, ako mismo ang tatayo para ipagtanggol siya. Narinig ni Salviro ang lahat. Hindi siya nakalapit, pero ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Miray. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang tao na handang ipaglaban ang pangalan niya. Kahit walang titulo, kahit walang kapangyarihan. Nang magtagpo sila sa dulo ng hallway, mahina niyang sinabi, "Bakit mo ginagawa to, Miray? Kahit ikaw pwede nalang pagtawanan. Kusgahan." Umiti lamang ang babae. Simpleng ngiti na may kasamang tapang. Dahil nakita ko kung sino kayo talaga, Dok. At sa panahon na lahat sila lumayo, mas lalo kong naramdaman na hindi kayo dapat nag-iisa. Dumating ang sumunod na mga araw na halos si Miray na lang ang laging kasama ni Salviro. Kapag wala siya makausap, nandoon ito. Kapag may nagbubulong laban sa kanya, naroon din siya. Hindi takot ipakita na kakampi siya ng doktor. At bagamat maliit lamang ang papel ng isang janitress sa paningin ng ospital, para kay Salviro, higit pa sa lahat ang tapang ni Miray. Sa kanyang puso, unti-unting nabuo ang isang mahalagang katotohanan. Hindi mahalaga kung gaanong kaliit ang tingin ng iba sa'yo. Ang mahalaga ay kung gaanong kalaki ang malasakit na kaya mong ibigay. At sa gabing iyon, bago siya umuwi, humarap siya kay Miray at sinabing, "Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong bumigay." Ngumiti naman si Miray, hawak ang kanyang mop at sumagot din siya. "Hindi ko po hahayaang mangyari yon, Dok." Makalipas ang ilang linggo mula nang operahan si Dr. Salviro, ang matanda, unti-unting nakahinga ng maluwag ang buong ospital. Bagamat suspendido si Salviro, ang pasyente naman ay nanatili nasa recovery room at sa bawat araw ay may kaunting pagbuti. Pero isang umaga, pagkagising ng ospital sa kanilang normal na routine, isang nakakagulat na balita ang umalingaw-ngaw. Nawala ang pasyente. Imposible! Sigaw ng head nurse habang nagmamadaling pumasok sa silid ng matanda. Wala na itong laman, malinis ang kama, parang walang nanirahan doon. Wala ring record ng discharge. Agad na binalikan ng CCTV recordings, pero laking gulat ng IT staff, wala ni isang minuto ng footage mula sa gabi hanggang madaling araw. "Doc, parang binura lahat ng files." Kaba ng technician. "Hindi pwedeng ganun yun," sagot ng nurse. "Hindi mo mawawala ang files ng walang dahilan." Sa ospital, kumalat agad ang chismis. "Baka pinatakas," bulong ng ilan. "Baka may gustong itago." At tulad ng inaasahan, ang pangalan ni Salviro ang unang lumutang. Kinahapunan, pinatawag ng board ang lahat sa conference hall. Dumating si Dr. Venturio Clay, ang bagong administrator na kilala sa pagiging tuso at gahaman. Laging makinis ang buhok, suot ang mamahaling suit, at kilalang mas interesado sa kita kesa sa buhay ng pasyente. Tumayo siya sa harap, hawak ang isang folder at sa malamig na tinig ay nagsalita. "Mga kasama, may malaking problema ang San Requezo. Ang pasyenteng kinasangkutan ng ating kontrobersyal na si Dr. Salviro Del Monte ay biglang nawala. Walang discharge record, walang CCTV, walang witness. Ang tanong, sino ang may motibo?" Tahimik ang lahat, ngunit halata ang direksyon ng kanyang tingin kay Salviro. "Walang ibang pwedeng umako ng kasalanan," patuloy pa ni Venturio. "Si Dr. Salviro ang huling nagkaroon ng koneksyon sa pasyente. At ayon sa impormasyon, malamang siya mismo ang nagpatakas dito upang pagtakpan ng kanyang failed operation. Alam naman nating lahat, halos wala ng pag-asang mabuhay ang matanda pagkatapos ng operasyon." Nagbulungan ang mga miyembro ng board. Ang iba'y halatang sumang-ayon na. Tumayo si Salviro, hindi kayang palampasin ang okasyon. "Hindi ko siya pinatakas. Niligtas ko siya. Araw-araw akong pumupunta para tingnan ang kalagayan niya. Kahit na suspendido ako. Huling beses ko siyang nakita, maayos ang kondisyon niya." Ngumisi si Venturio. Tila ba inaasahan niya na ang depensa. "Kaya nga, sino pa ba ang may dahilan? Kung namatay siya, masisira ka. Kung tumakas siya,
wala nang ebidensya kung gumaling o hindi. At sa pagkawala niya, nagdududa ngayon ng mga donors sa ospital. May dalawa na ngang nag-pull out ng suporta dahil sa iskandalo. Sa gilid ng hall nakatayo si Miray. Bitbit ang mop na kanina lang ay gamit niya sa paglilinis ng sahig. Tahimik siyang nakikinig at sa kanyang puso, kumulo ang galit. Hindi totoo ang sinasabi niya. Singhal ni Miray na biglang sumabat. Nagulat ang lahat. Isang janitress lang humarap sa board. Ako mismo nakakita kay Doc kung paano niya iniligtas ang matanda. Walang kasalanan si Dr. Salviro. At kung may nawawala, ibig sabihin, may mas malaking tao sa likod ng pagkawala na yon. Nag-ikot ang mga mata ng board. Halatang minamaliit siya. Tumahimik ka nga, janitress ka lang. Malamig na tugon ni Venturio. Wala kang alam sa operasyon sa sistema. Sa negosyo. Kung ayaw mo mawala ng trabaho, manahimik ka. Napayuko si Miray, pero hindi siya umatras. Lumingon siya kay Salviro at sa kanyang mga mata, malinaw ang mensahe. Lalaban tayo. Sa huli, hindi natapos ang usapan. Ipinasa ng board ang lahat ng sisi kay Salviro at naglabas ng memo. Ang pagkawala ng pasyente ay tinuturing na kasong administratibo laban sa kanya. Habang binabasa niya ang papel, ramdam niyang mas lalong humihigpit ang bitag sa paligid niya. Parang lahat ng puwersa ay nagkakaisa para sirain siya. At sa loob-loob ni Salviro, alam niyang hindi ito basta pagkakamali o aksidente. May nakatagong kamay na kumikilos sa dilim at ang pagkawala ng matanda ay simula lang ng mas malaking sabuhatan. Malamig ang gabi sa maliit na apartment na Dr. Salviro Del Monte. Nakaupo siya sa lamesang kahoy na halos sira na ang isang paa. Hawak ang isang tasa ng kape na matabang sa sobrang tagal. Nakabukas ang bintana at sa bawat dampi ng hangin, nararamdaman niya ang bigat ng mga paratang laban sa kanya. Ilang araw na rin mula nang mawala ang misteryosong pasyente at hanggang ngayon wala pa ring linaw. Sa bawat bulong-bulungan, siya pa rin ang sinisisi. Biglang may kumatok. 3 mahihinang katok lang pero nagpagulat kay Salviro. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Nandoon si Miray. Basang-basa ng ulan. Hawak ang isang folder na mukhang pinaglumaan. Miray, anong ginagawa mo dito? 10:00 na ng gabi. Kumihingal si Miray. Halatang nagmadali. Doc, may natagpuan ako. Pinasok niya ito at pinaupo. Pinuksan ni Miray ang folder at inilabas ang isang gusot na papel. Medyo basa pa at may bahid ng abo. Halatang galing sa basurahan. Kaninang hapon naglinis ako sa office ng direktor. Paliwanag niya. Narinig ko silang nagtatalo. Paulit-ulit ang pangalan ni Aurelio. Pagkatapos may narinig akong nagmamadaling lumabas. Tapos iniwan to sa basurahan. Kinuha ko po bago pa tuluyang masira. Kinuha ni Salviro ang papel. Sa loob, nakasulat sa isang magaspang na sulat kamay. Kapag oras na, siya ang ipoproklama. Bantayan si Aurelio. Napaangat ang kilay ni Salviro. Ano to? Sino sumulat ito? Umiling si Miray. Hindi ko po alam. Pero sigurado ako may kinalaman to sa pagkawala ng pasyente. Kanina parang may takot ang mga tao sa loob ng opisina. Paulit-ulit nilang sinasabi. Kailangan malinis ang pangalan ni Aurelio bagong proklamasyon. Tahimik na pinagmasdan ni Salviro ang sulat. Sa isip niya, nagtatagpo ang mga peraso ng palaisipan. Si Aurelio, anak ng dating board member ang matagal nang may ambisyon sa ospital. Kung siyang ipoproklama bilang susunod na chairman, malinaw na may malalim nga na sabuhatan. Kapag oras na, bulong ni Salviro, paulit-ulit ang mga salita. Ibig sabihin may plano silang nakatago at akong tinanggal nila sa laro para mas madali makalusot si Aurelio. Doc, sabi ni Miray hawak ang kanyang braso, dapat maging maingat kayo. Kung nagagawa nilang burahin ng CCTV, kung nagagawa nilang itago ang pasyente, baka kayo ang sunod. Napatingin si Salviro sa kanya. Kita niyang pag-aalala sa mga mata ng janitress. Hindi lang simpleng malasakit ang nakikita niya, kundi isang tapang na bihirang makita kahit sa kapwa niyang doktor.
Kinabukasan, habang nasa ospital si Salviro para sundan ang proseso ng kanyang suspensyon, narinig niya ang bagong usap-usapan. Malapit na raw magbitiw ang chairman. Sigurado, si Dr. Aurelio ang papalit. May basbas ng board. Mas mabuti na rin. Mas kikita ang ospital kapag siya ang nakaupo. Pinakiramdaman ni Salviro ang paligid. Lahat ay nagkakaisa para itulak si Aurelio paakyat. Samantalang siya, unti-unting binabaon. Ngunit sa bulsa niya, mahigpit niyang hawak ang sulat na dala ni Miray. Ang tanging peraso ng ebidensyang magpapatunay na may mas malalim na laro kaysa sa inaakala ng lahat. Kinagabihan, muling bumalik si Miray sa kanyang apartment. May dala siyang plastic bag ng ulam mula sa karinderya. Doc, baka hindi pa po kayo kumakain? Ngumiti naman si Salviro. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong bumigay. Umupo silang dalawa, sabay kumain ng simpleng ginisang gulay. Sa gitna ng tahimik na hapunan, tumingin si Salviro kay Miray at mahina niyang sinabi, Alam mo ba, Miray? Sa dinami-dami ng tao sa ospital, ikaw lang pumili na maniwala sa akin. At ngayon, ikaw din ang nagdala ng ebidensyang pwedeng makabago ng lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ako titigil. Hindi ko hahayaang tuluyang lumunin ng kasinungalingan ng ospital na pinaghirapan kong buuin. Tumango naman si Miray at sa kanyang ngiti, naramdaman ni Salviro ang kakaibang lakas. Sa gabing iyon, bago matulog, muling binasa ni Salviro ang sulat. Kapag oras na, siya ang ipuproklama. Bantayan si Aurelio. At sa kanyang puso ay nagbasta siya. Hahanapin niya ang katotohanan, kahit pang kapalit ay ang kanyang buhay. Halos isang buwan na ang lumipas mula nang mawala ang misteryosong matanda sa ospital. Unti-unti na rin natatabunan ng bagong chismis ang pangalan ni Dr. Salviro Del Monte. Ang iba ay abala na sa kani-kanilang kaso. Ang iba naman ay nagkunwaring nakalimot na sa kontrobersya. Pero sa maliit niyang apartment, nanatili pa rin ang bigat ng paratang at ang lihim na sulat na natagpuan ni Miray. Isang gabi, tumunog ang kanyang cellphone, hindi karaniwan. Madalang na siyang tawagan mula nang masuspende. Nang makita niya ang pangalan sa screen, napakunot ang kanyang noo. Del Valle Group. Sinagot niya. Hello? Isang pamilyar na boses ng sekretarya ang narinig. Dr. Del Monte, ako po si Miss Felicia, assistant ng pamilyang Del Valle. Nasa kritikal po na kondisyon si Gabriel Nos Del Valle, anak ni Mr. Armando Del Valle. May tumor siya sa spinal cord na halos wala nang gusto humawak. Ang sabi po ng ibang doktor, napakadelikado daw po ng operasyon. Pero kayo raw po ang may karanasan para rito. Napatigil si Salviro. Miss Felicia, alam niyo namang suspendido ako. Hindi ako pwedeng. Doktor, putol ng babae. Halos ang mamakaawa. Kung hindi ho kayo, sino pa? Baka mawalan kami ng anak. Kinabukasan, isang itim na limousine ang huminto sa tapat ng kanyang apartment. Bumaba ang dalawang bodyguard at inihatid siya sa mansyon ng Del Valle. Sinalubong siya ni Mr. Armando, matikas, kilalang negosyante. Dr. Salviro, nanginginig ang boses nito. Alam kong may kaso kayo ngayon. Alam ko rin may mga tumalikod na sa inyo. Pero nakita ko mga nauna ninyong operasyon. Wala nang ibang doktor na handang sumubok. Kung bumalpak sila, paralisado na habang buhay ang anak ko. O baka mamatay pa. Sumilip si Salviro sa kwarto at doon nakita ang binatang si Gabriel. Nakahiga, maputla, halos hindi makagalaw. Ang mga mata nito ay puno ng takot pero may bakas pa din ng pag-asa. Doktor, mahina nitong bulong. Ayaw ko pang matapos. Gusto ko pang mabuhay. At sa sandaling yun, nakapagdesisyon na si Salviro. Dumating ang araw ng operasyon. Walang press, walang ingay. Sa isang pribadong ospital, tahimik na naghanda si Salviro, kasama ang piling surgical team na kinuha ng pamilya Del Valle. Scalpel, retractor. Lumipas ang bawat minuto na parang oras. Ang tumor ay malapit sa spinal cord. Isang maling galaw at tuluyang paralisado si Gabriel. BP dropping, Doc. Sigaw ng anesthesiologist. Hold him steady, hindi tayo pwedeng magkamali. 6 na oras ang itinagal ang operasyon.
Sa bawat patak ng pawis si Salviro, ramdam niyang ang kanyang karera, pangalan at mismong buhay ay nakataya rin dito. Hanggang sa huli niyang tahi, tumigil siya sandali at tumingin sa monitor. Vital stable, successful removal. Napaupo si Salviro, halos maiyak sa pagod. Pero sa wakas, nagawa niya. Kinabukasan nagising si Gabriel, nakakagalaw ang kanyang mga daliri. Unti-unti ring bumalik ang pakiramdam sa kanyang mga binti. Niyakap siya ng kanyang ama habang luhaan. Salamat, doktor. Binigyan niyo kami ng pangalawang buhay ng anak ko. Ilang linggo ang lumipas, kumalat ang balita. Isinulat sa mga international medical journals ang kaso. Suspended Filipino doctor saves billionaire heir through a rare spinal surgery. Nag-viral ang artikulo. Pinag-usapan sa buong mundo. Sa kabila ng suspension, pinuri si Salviro sa husay at tapang. Marami ang nagtanong kung bakit siya sinuspinde. Kung siya lang palang may kakayahang gumawa ng ganitong himala. Hanggang isang araw, dumating ang imbitasyon. You are cordially invited to the Grand Gala of the world's best doctors in Paris, France. Nakatitig si Salviro sa imbitasyon. Hindi ito makapaniwala. Sa gitna ng lahat ng pagkakait, isang bagong pintuan ang nagbukas at dala nito ang panibagong laban na mas malaki pa kesa sa lahat ng kanyang naranasan. Sa Paris, lumika ng kakaibang liwanag ang syudad ng gabing iyon. Parang bawat ilaw mula sa Eiffel Tower hanggang sa mga kalsada ay nagsasabing isang ingranding gabi ang nakalaan. Nakatayo si Dr. Salviro Del Monte sa harap ng salamin ng kanyang hotel suite. Suot niya ang isang klasikong itim na tuxedo. Hindi siya sanay sa ganitong marangyang eksena. Pero ngayong gabi, siya ang isa sa mga pangunahing panauhin ng Grand Gala of the world's best doctors. Sa pintuan, kumatok si Miray. Nang bumukas ang pinto, halos hindi siya makapagsalita. Si Mirasol Gatmaytan, ang janitress na dati nakasuot ng simpleng uniforme at may hawak na mop, ngayon nakagaw na kulay esmeralda. Ang buhok ay inayos ng elegante. At sa kanyang mukha, bakas ang ganda na matagal na natabunan ng pagod at pawis. Doc, nahihiyang bulong ni Miray. Tama ba to? Baka mapahiya lang kayo sa pagdala sa akin. Ngumiti si Salviro. Inilapit ang kamay para alalayan siya. Hindi, Miray. Ikaw ang gusto kong kasama ngayong gabi. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tumayo ulit noong halos bumagsak na ako. At kahit ano pang sabihin nila, ikaw ang reyna ko ngayong gabi. Namula naman si Miray, ngunit sa puso niya, may kakaibang tapang na namuo. Pagdating nila sa venue, isang ingranding hall na puno ng kristal na chandelier at carpet na pula at agad silang napansin. Who is she? Bulong ng ilang dayuhang doktor. She looks like a queen. At siya bang kasama ni Dr. Del Monte? Naglakad silang magkasabay at sa bawat hakbang, ramdam ni Salviro ang pagtaas ng kanyang noo. Hindi dahil sa karangalan ng imbitasyon, kundi dahil sa pagmamataas na hindi siya nag-iisa. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Dr. Aurelio Santos. Suot ang isang puting tuxedo at kasama niya si Dr. Celian Marquez. Nakasuot ng gown na pula na parang apoy. Maganda pa rin ito at halatang ipinapakita sa lahat na siya ang bagong kasangga ng isang lalaking may koneksyon at ambisyon. Nakita ang kanilang mga mata. 4 na taong dating magkaugnay ang landas, ngayon ay nasa iisang silid. Dala ang kani-kaniyang lihim at sugat. Salviro, ngiting may bahid ng panunukso ang bati ni Aurelio. Hindi ko inakalang makakarating ka rito. At siya, tumingin kay Miray. Isang janitress, tama ba ako? Aba, kakaibang choice. Umigting ang panga ni Salviro ngunit gumiti lang. Oo, at siya ang pinakamahalagang tao na dinala ko rito. Hindi naman nakasagot si Aurelio, pero agad na sumabat si Celian. Sayang, Salviro. Kung hindi mo lang sinayang pagkakataon dati, ako sanang nasa tabi mo ngayon. Pero tingnan mo, mas maliwanag ang landas ko kasama si Aurelio. Hindi naman kumibo si Salviro, ngunit mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Miray. Sa mata niya, malinaw ang sagot. Hindi lahat ng makinang ay tunay na ginto.
Habang tumatagal ang gabi, nag-umpisa ang gala. May mga doktor mula sa iba't ibang bansa na tumanggap ng parangal. May mga talumpati tungkol sa medisina at siyensya. Ngunit sa bawat sandali, ramdam ni Salviro na may paparating na mas malaking eksena. Sa kalagitnaan ng program, biglang bumukas ang malaking pinto ng hall. Pumasok ang isang lalaki, nakamamahaling suit, matikas ang tindig, at may presensyang nagpakaba sa lahat ng naroon. Lumakad siya patungo sa gitna, at sa malalim na tinig ay nagsalita. Mga Ginoo at ginang, ako si Don Eufrasio Vergara. Nagkagulo ang mga tao, bulungan, tanong, pagkabigla. Siya, ang matandang duguan na pinaglaban ni Salviro sa ER. Ngunit ngayon nakatayo sa harap nila, wala ni isang bakas ng kahinaan. Ang aura niya ay makapangyarihan, parang isang tao na may hawak ng lihim na magbabago sa lahat ng nakanilang nakasanayan. Nagkatinginan si Salviro, Aurelio, Meray at Celian. Iisa na sa kanilang isipan. Bakit siya narito? At ano ang dala niyang katotohanan? Tahimik ang buong bulwagan. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor na kanina'y maingay sa mga hapag, ngayon ay tila nawala. Lahat ng matay nakatutok sa pintuan kung saan pumasok ang isang lalaking may matikas na tindig. Suot niya ang isang itim na suit na perpektong pagkakatupi. Ang sapatos ay kintab na parang salamin at ang kanyang buhok, bagamat may puti, ay inayos sa parang isang makapangyarihang negosyante. Ang presensya niya ay hindi may kakaila. Isang taong may impluwensya, kapangyarihan at yaman. Naglakad siya papasok. Mabagal ngunit puno ng kumpiyansa. Sa bawat takbang, parang tumitigil ang paghinga ng mga tao. Who is he? Bulong ng isang dayuhang doktor. He looks important, but I've never seen him before. Nakatitig sina Salviro at Aurelio. May pamilyar sa mukha ng lalaki ngunit hindi nila agad matukoy hanggang sa magsalita ito. Mga Ginoo at ginang, malalim ang boses, nangingibabaw sa buong hall. Ako si Don Eufrasio Vergara. Parang kumulog sa loob ng bulwagan. Napatayo pa si Meray, muntik nang mabitiwan ang baso ng alak. Napahawak si Salviro sa mesa at si Aurelio naman ng laki ang mga mata. Halatang hindi makapaniwala. Don Vergara? Halos sabay-sabay na bulong ng mga bisita. Nagpatuloy si Don Vergara. Nakatingin mismo kay Salviro. Oo. Ako ang matandang halos mawala na ng buhay sa ospital ng San Riquezo. Ako ang duguan, sugatan at halos patay na ng gabing yon. Pero iniligtas ako na Dr. Salveros del Monte. Nag-echo ang pangalan ni Salviro. Parang bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ang ulan, ang dugo, ang flatline, at ang kanyang walang sawang laban sa loob ng OR. At ngayon, ang pasyenteng akala ng lahat ay isang pulubi lamang, nakatayo sa gitna ng pinakamalaking pagnitipon ng mga doktor sa mundo. Hindi rin nakakapagsalita agad si Aurelio. Ang galit sa kaba sa kanyang dibdib ay halatang lumalaban. Kung siya si Vergara, bulong niya kay Celian, bakit parang walang nakakilala sa kanya? At paano siya nakaligtas? Ngumiti naman si Celian, pilit na tinatago ang kaba. Hindi natin alam, pero mukhang hindi maganda to para sa atin. Muli nagsalita si Don Vergara. Marahil nagtataka kayo kung bakit ngayon lang ako lumabas. Bakit dito sa harap ng lahat, ng pinakamahusay na doktor ng mundo? Ang sagot, dahil panahon na. Panahon na para ilabas ang katotohanang itinatago sa likod ng mga bulwagan ng kapangyarihan. Tumitig siya kay Salviro at ngumiti. Ngunit bago ang lahat, nais kong kilalanin ng isang doktor na hindi tiningnan ng kayamanan o estado ng isang tao, kundi ang kanyang buhay. Isang doktor na sa kabila ng pagbabawal, sa kabila ng panganib, ay pinili pa rin tumayo at tumaban. Walang iba, kundi si Dr. Salviro del Monte. Biglang nagsipagpalakpakan ng mga bisita. Ang mga ilaw ay tila mas tumingkad. At sa gitna ng ingay, naramdaman ni Salviro ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kanyang puso, mas lalong lumalalim ang misteryo. Bakit siya inatake? Sinong gustong pumatay sa kanya?
At bakit ngayon lang siya nagpakita sa friends? Sa gala pa na to. Hindi ito basta pagkilala lang. Ito ay simula ng isang malaking revelasyon. Nasa likod ng lahat ng nangyari, may kapangyarihan at lihim na magpapayanig sa mundo ng medisina, politika at negosyo. At sa gabing iyon, alam ni Salviro na hindi niya na maiiwasang malantad sa mas malaking laban. Matapos ang dramatikong pagdating ni Don Eufrasio Vergara, muling bumalik ang seremonya sa gala. Ngunit ramdam ng lahat na may kakaibang tensyon sa paligid, parang may nakahandang sumabog anumang oras. Tinawag ng host ang pangalan ni Dr. Salviro Del Monte. Tonight, we honor a man whose bravery and skill saved a life once thought impossible to save. Ladies and gentlemen, the best doctor of the year, Dr. Salviro Del Monte. Tumayo si Salviro, halatang kabado ngunit matatagang hakbang. Sa kanyang tabi, mahigpit na hinawakan ni Miray ang kanyang kamay bago siya umakyat sa entablado. Doc, kahit ano pang sabihin nila, karapat-dapat ka. Bulong pa ni Miray. Ngumiti naman si Salviro, tsaka lumakad papunta sa stage. Habang umaakyat siya, sumalubo ang palakpakan ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. May ilan pang nagsisigaw ng kanyang pangalan, halatang humanga sa ginawa niyang operasyon kay Gabriel Knox. Ngunit sa gilid ng hall, nanlilisik ang mga mata ni Dr. Aurelio Santos. Hindi niya matanggap na si Salviro ang nakatayo roon. Ang pinupuri, samantalang siya na galing sa makapangyarihang pamilya, ay nananatiling nasa anino nito. Hindi siyang tapat na nariyan. Singhal niya sa sarili. At bago pa makapagsimula ng talumpati si Salviro, tumayo si Celian. Suot ang pulang gown at sumisigaw. Hindi siyang nararapat. Nagulat ang lahat. Nilingon ng mga tao si Celian. At sa kanyang tinig ay bakas ang galit at paninibugho. Si Dr. Salviro ay suspendido sa kanyang sariling bansa dahil sa malpractice. Paano siya naging best doctor of the year? Kung may tunay manahenyo dito, walang iba yon kundi si Dr. Aurelio Santos. Nabulabog ang buong hall. May mga kumakampi kay Salviro. May mga nagulat naman sa revelasyon ni Celian. Ang mga kamera ay agad na tumutok sa kanya. At ang social media coverage ng event ay biglang napuno ng mga tanong. Nakatayo si Aurelio. Tahimik ngunit halatang pinapayagan ng kanyang kasamang si Celian na gumawa ng eksena. Tumitig siya kay Salviro mula sa malayo. Parang sinasabi, "Ngayon, tingnan natin kung makakayanan mo pa." Nakatayo pa rin si Salviro sa entablado. Huminga siya ng malalim. Hindi agad sumagot. Hinayaan niya humupa ang ingay ng bulwagan. Nang tumahimik na, dahan-dahan siyang nagsalita. "Tama si Dr. Celian. Totoo, ako'y sinuspinde sa aking bansa. Totoo, may mga nagdududa sa akin. Ngunit alam din ng lahat ng narito na ang aking ginawa ay hindi para sumikat o para kumita, kundi para mailigtas ang isang buhay na sinabi ng lahat ay wala ng pag-asa." Tumigil siya saglit, tsaka tumingin sa audience. Kung ang pagiging doktor ay nasusukat lamang sa titulo at koneksyon, marahil hindi ako karapat-dapat. Pero kung ito'y tungkol sa pinata na iniligtas ang kahit sino, mayaman man o mahirap, hindi ako kailanman hihinto. Muli nagpalakpakan ng mga tao, mas malakas kesa kanina. Ngunit sa gitna ng ingay, napansin ni Salviro si Don Vergara. Nakaupo ito sa harapan, tahimik lang, ngunit may misteryosong ngiti sa kanyang labi. Para bang may alam itong hindi pa pwedeng ilabas sa lahat. Tumango lamang si Don Vergara, parang sinasabing, "Magpatuloy ka anak, darating ang oras ng katotohanan." Nagtataka si Salviro. Bakit gano'n na lamang ang tingin ng matanda? Ano ibig sabihin ng ngiti iyon? Samantala, hindi mapigilan ni Aurelio ang sarili. Tumayo siya at humarap sa lahat. Palakpak lang ba ang sukatan ng pagiging doktor? Isang operasyon lang naman ang ginawa niya at bigla na siyang itinuring na bayani. Tandaan niyo mga kasama, may mga batas at pamantayan tayong sinusunod. At sa pamantayan na iyon, isa siyang suspendidong doktor. Walang karapatang humawak ng pasyente. Tahimik muli ang hall. Ang tensyon ay parang apoy na handa ng lamunin ng gabi. Ngunit, bago pa muli makapagsalita si Salviro,
Tumayo si Don Vergara. Mabagal ngunit may bigat ang bawat galaw. Kinuha niya ang mikropono mula sa host. Mga Ginoo at Ginang, sabi niya na malalim ang tinig. Darating ang oras na malalaman ninyo hindi na lang si Dr. Salviro ang nilalaro ng kapalaran. Mas malalim pa rito ang ugat ng lahat ng pangyayaring ito. At sa ngiting iyon, lalo namang naguluhan ang lahat. Sa gitna ng gala, matapos ang sigawan at pagbubunyag, nanatiling nakatayo si Salviro sa entablado, tanga ng award. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang palakpakan ay unti-unting lumalakas muli. Ngunit sa isang sulok ng hall, may dadalawang taong halos hindi na makagalaw sa kanilang kinauupuan. Si Celian, nakatitig sa kanya na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Ang lalaking iniwan niya, ang lalaking sinabi niyang wala ng kinabukasan, ngayon ay nakatanggap ng pinakamalaking karangalan sa harap ng buong mundo. Hindi, imposible ito. Bulong niya sa sarili. Ako ang umalis. Ako ang pumila kay Aurelio. Siya dapat ang naririto, hindi si Salviro. Ramdam niya ang panggigipit sa kanyang dibdib. Ang mga salita niya noon, wala ka ng kinabukasan, Salviro, ngayon ay parang mga palaso na bumabalik sa kanya. Samantala si Aurelio ay halos mamulan na sa galit. Nakasalubong ang kilay, nanilisik ang mata at nakatayo ngunit hindi makapagsalita. Ang mga palad niya ay nakapisil ng mahigpit. Halos mabali ang baso ng alak na hawak niya. Hindi siyang dapat riyan. Bulong niya. Nanginginig ang boses. Ako dapat. Ako ang henyo. Ako ang dapat kilalanin. Ngunit walang pumansin sa kanya. Ang spotlight ay nakay Salviro. At ang mga bisita ay abala sa pagtanggap sa bagong bayani. Nagkagulo sa loob ng hall. May mga dayuhang doktor na nagtatanong kung bakit suspendido si Salviro sa sariling bansa. May mga mamamahayag na biglang sumugod para kunan ng litrato ang bawat anggulo. Ang ilan naman ay nagbubulong na baka may mas malalim na kwento sa likod ng lahat. Ngunit sa gitna ng ingay, isang boses ang muling nagpatigil sa lahat. Si Don Eufrasio Vergara. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahan, ngunit bawat hakbang niya ay parang may binat na hindi pa sa lahat ng ingay sa paligid. Tumahimik ang buong hall at kahit ang kamera ay biglang lumipat ng lente patungo sa kanya. Mga Ginoo at Ginang, panimula ni Don Vergara, malalim ang boses, puno ng otoridad. Ngayon, saksi na tayong lahat sa isang doktor na tumupad sa kanyang panata. Kahit isinugal ang lahat, ngunit huwag kayong magkamali. Hindi pa rito nagtatapos ang istorya. Lumingon siya kay Salviro, tsaka ngumiti ng misteryoso. May mas malalim na dahilan kung bakit ako narito. May mas malaki pang katotohanan kesa sa nakikita ninyo ngayon. Nagbulungan ng mga tao, sabay tanong ng isa't isa. Anong ibig sabihin yan? Ngunit hindi pa rin niya nabubunyag. Sa halip, tumigil siya, uminom ng alak, at umupo muli na parang sinasadya niyang mag-iwan ng palaisipan. Si Celian ay lalo pang nabalisa. Tumayo siya. Nilapit si Aurelio at pabulong na nagsabi, hindi ko maintindihan. Parang may hawak siyang sekreto. At kung lumabas yon, baka tayo madamay. Ngumisi si Aurelio, bagamat halatang tensyonado. Kung ano man ang gawin niya, kung ano man ang alam niya, sisiguraduhin kong hindi makakaabot sa iba. Hindi niya pwedeng sirain ang plano natin. Sa entablado, tinapos si Salviro ang kanyang maikling pasasalamat. Ngunit sa loob niya, hindi siya mapalagay. Ang mga mata ni Don Vergara, ang kanyang mga salita at ang bigat ng presensya nito ay parang babala na mas malaki ang laban kaysa sa kanyang iniisip. At sa pagtatapos ng gabi, habang lumalabas ang mga bisita, naramdaman ni Salviro ang malamig na hangin ng Paris sa kanyang mukha. Nilingon niya si Miray na tahimik na nakamasid sa kanya. At sa pagitan nila ay isang hindi masabi ngunit malinaw na pangako. Ano man ang mangyari,
Haharapin natin ang katotohanan. Pagkatapos ng tensyonadong parangal, nagkalat ang mga bisita sa loob ng gala hall. May mga nag-uusap sa maliit na grupo. May mga naghiinom ng champagne at ang ilan ay nakatitig pa rin kay Don Eufrasio Vergara na tila ba hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Sa isang sulok, si Miray ay nakatayo lamang, nakahawak sa baso ng juice. Hindi siya sanay sa ganitong marangyang kapaligiran. Pakiramdam niya ay isa pa rin siyang janitress na napadpad sa isang palasyo. Ngunit hindi rin niya maitago ang tuwa sa presensya ni Salviro. Dahil sa kabila ng lahat, siya ang pinili nitong dalhin dito. Biglang lumapit si Don Vergara. Ang kanyang tindig ay nakaka-intimidate. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay may halong pag-init ng loob. Tumigil siya sa harap ni Miray at tumingin diretso sa kanya. Salamat, malalim niyang sabi. Nagulat si Miray. Napatingin sa paligid, baka hindi siyang tinutukoy. Po? Salamat sa pag-aalaga noong ako'y walang malay. Pagpapatuloy ni Don Vergara. Ikaw ang unang beses na narinig ko. Ang kamay na nagpatuloy ng buhay ko. Kahit iniwasan ako ng lahat. Hindi kita malilimutan. Nanginig ang kamay ni Miray. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ang malalakas sa ulan, ang dugo ng matanda sa kanyang uniforme, at ang desperadong pag-iyak niya habang hinihila ito papasok sa ER. Kayo po pala yun? Nanginginig ang kanyang tinig. Kayo ang matandang dinala ko sa ospital? Yung halos mamatay na sa harap ng gate? Tumango si Don Vergara. At sa kanyang mga mata ay bakas ang pasasalamat. Sa di kalayuan na patigil si Salviro. Pinagmamasdan ng tagpong iyon, hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam. Parang may ugnayang mas malalim sa pagitan ni Miray at Don Vergara. Lumapit siya. At doon, narinig niya mismo ang revelasyon ni Don Vergara. Hindi alam ng marami. Pero ako ang tunay na may-ari ng San Requezo Medical Center. Wika ng matanda. Matagal ko nang itinago ang aking katauhan sa publiko. Ngunit ng gabing iyon, nang tangkain akong patayin, doon ko na lamang may malalakas na kamay na kumikilos laban sa akin. At ikaw, Salviro. At ikaw, Miray. Kayo ang naging dahilan kung bakit ako narito ngayon. Nanlaki ang mata ni Salviro. Kayong may-ari ng San Requezo? Tumango si Don Vergara. At kayo ang dalawang tao na hindi tumalikod noong lahat ay lumayo. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Ang ilan hindi makapaniwala. Si Aurelio nanlilisik ang mga mata at si Celian ay halatang kinabahan. Samantala si Miray ay halos hindi naman makapagsalita. Sa lahat ng taong posibleng iligtas siya, hindi niya akalain na ang tinulungan niyang matanda ay isa palang pinakamakapangyarihang tao sa ospital. Bakit? Bakit kami? Tanong niya na halos pabulong. Ngumiti si Don Vergara. Dahil sa simpleng dahilan. Pinili niyo ang tama, kahit walang kapalit. At iyan ang tunay na yaman na hindi kayang bilhin ng sinuman. Naglakad palapit si Salviro kay Miray at Don Vergara. Kung kayo ang may-ari ng San Requezo, bakit hindi niyo agad nilantad ang sarili ninyo? Alam niyo bang halos mawala ang lahat sa akin? Sinuspindi nila ako. Siniraan. Halos burahin ang pangalan ko. Tahimik lamang si Don Vergara. Tsaka marahang nagsalita. Dahil hindi pa oras. May mas malalim na dahilan kung bakit ako nanahimik. May mga taong inaakalang sila ang may hawak ng kapangyarihan. At gusto ko makita kung sino ang tatayo sa gitna ng unos. Nagkatinginan sina Miray at Salviro. Sa gitna ng kaguluhan ng gala, lalong lumalim ang misteryo. Bakit silang dalawa? Paano sila napiling maging bahagi ng mas malaking laban? At ano pang mga lihim na hawak ni Don Vergara? Isang bagay ang malinaw. Ang gabi ng gala ay hindi pa nagtatapos, kundi simula ng pagbubunyag ng mga lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng pangalan ng San Requezo. Pagbalik ni Salviro at Miray mula sa France, hindi mainit na palakpakan ang sumalubong sa kanila, kundi mga flash ng kamera at maiingay na tanong ng media.
Sa paliparan pa lang, nagkagulo na. Dr. Salviro, anong masasabi ninyo sa suspension ninyo habang tinatanghag kayong Best Doctor of the Year? Meray, totoo bang isa ka lang na janitress pero ngayon nasa gitna kayo ng issue? At kayo po, Doktor, anong reaksyon niyo sa mga lumalabas na kaso laban kay Dr. Aurelio? Hindi sila makalabas agad dahil sa dami ng mamamahayag. Mabuti na lang at may bodyguards na ipinadala ang pamilya Del Valle para tulungan silang makaalis. Kinabukasan, sumabog ang balita sa lahat ng pahayagan, TV networks, at dating pinupuri at pinotorektahan na si Dr. Aurelio Santos. Ngayon ay laman ng headlines. Santos, idinawit sa malpractice at kickback scandal. Expose, surgical errors ni Santos tinakpan ng ospital. Kasamang doktora, kasabwat sa pagtatakip. Celian Marquez, nababanggit din. Nakalabas ang mga testimonya ng ilang pasyente na nagtamo ng komplikasyon matapos operahan ni Aurelio. May mga dokumento nagpapatunay na tumanggap siya ng kickback mula sa supplier ng ospital. At may leak na email kung saan nakita nag-uusap sila ni Celian tungkol sa pagbili ng boto ng ilang board members. Nang lumabas sa mga ebidensya, halos mabaliw si Aurelio sa kanyang condo unit, hinagis niya ang mga dyaryo at binasag ang baso ng alak. Hindi pwedeng ako ang bumagsak. Hindi ako ang talunan dito. Si Celia nakaupo naman sa gilid, pilit siyang pinapakalma. Aurelio, makinig ka. Hindi pa tapos ito. Kung makakakuha tayo ng suporta sa board, kaya pa nating baliktarin ang lahat. Pero halata sa boses niya ang takot. Siya man ramdam na ang bigat ng kanilang sitwasyon. Samantala, sa San Requezo Medical Center, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Lahat ng directors ay nandoon, kabilang na ang ilang shareholders na dati kampi kay Aurelio. Mga kasama, paniwala ng chairman pro tempore. Hindi natin maaaring baliwalain ang lumalabas sa iskandalo. Ang reputasyon ng ospital ay nakataya. Anong gagawin natin? Agad na sumabat ang isa. Tanggalin na natin si Aurelio. Hindi na siya pwedeng manatili dito. Ngunit may ilan pa rin nag-aalinlangan. Paano kung gawa-gawa lang ang ebidensya? Baka planong siraan siya para maitulak si Salviro. Ngunit bigla nagsalita ang isa pang board member. Hindi gawa-gawa ang mga papeles. Ako mismo ang nakakita ng perma ni Aurelio sa kontrata ng supplier. At isa pa, may pasyente akong kamag-anak na muntik nang mamatay dahil sa operasyon niya. Natahimik ang buong silid. Sa labas ng ospital, nagsapa rin ng media. May mga rally ng pasyente at pamilya na humihingi ng hustisya laban kay Aurelio. May mga placard na nakasulat, hustisya para sa biktima at tanggalin ang tiwalang doktor. Si Salviro, bagamat may mga batikos pa rin tinatanggap, ay unti-unti nakikita ng publiko bilang biktima ng sabuatan. Ngunit hindi pa rin siya ligtas. Ang kanyang kaso ay hindi pa binabawi ng board. Sa kalagitnaan ng meeting, biglang pumasok si Don Eufrasio Vergara. Suot ang kanyang simpleng kulay abong suit. Tahimik ang lahat nang makita siya. Ang tunay na chairman na matagal nang inaakalang wala na. Mga kasama, wika niya. Matagal na ako nananahimik. Pero ngayong nakita ko na kung hanggang saan ang kayang gawin ng ilan sa inyo. Hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan. Si Dr. Aurelio ay hindi biktima, kundi salarin. At ang kasabwat niya, tumingin siya sa gilid, ay si Dr. Celian Marquez. Nagkagulo na ang mga directors. Samantala, sa labas naman ng building, nakikinig si Salviro at Meray sa balita mula sa mga reporter. Ramdam nilang may mas malaking pumutok sa loob ng boardroom. Doc, mahinang sabi ni Meray. Para hindi pa ito ang dulo. May mas malalim pa kasinungalingan. Tumango si Salviro. Oo, Meray. At oras na para harapin natin yon. Habang unti-unti nawawala ng suporta si Aurelio, mas lumilinaw sa lahat na hindi lang simpleng iskandalo ang bumabalot dito, kundi isang sistematikong sabuatan na may kinalaman sa kapangyarihan at kayamanan ng buong San Requezo. At sa bawat revelasyong lumalabas, palapit ng palapit ang tuluyang pagbagsak ni Aurelio.
Ngunit alam ng lahat, hindi pa ito ang huling putok ng katotohanan. Sa loob ng boardroom ng San Riquezo, mabigat ang katahimikan. Nakaupo ang mga directors, ang ilan ay may kaba, ang ilan naman ay may halong inis at pagkalito. Ang mga dokumento sa mesa ay nagkalat. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Don Eufrasio Vergara, ang matandang pinaniniwala ang wala na sa eksena. Ngayon ay nasa hirap nila, buhay at matikas. Mga kasama, panimula niya na malalim at mariin. Ako si Don Eufrasio Vergara, ang tunay na chairman ng San Riquezo Medical Center. Parang sumabog ang bulwagan sa bulungan. May mga directors na napatayo. May iba'y napahawak sa ulo. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang naririnig. Imposible. Singhal ni Aurelio, nanginginig ang boses. Matagal nang hawak ng pamilya ko ang boto sa board. Hindi ka na ang chairman. Wala ka na. Tumawa naman si Don Vergara. Isang malamig at mabigat na tawa. Aurelio, yan ang akala mo. Ngunit habang abala ka sa pagbili ng boto, habang iniisip mong kayang-kaya mong manipulahin ang sistema, nakalimutan mong ako pa rin ang may hawak ng lehitimong titulo at kumpiyansa ng mga taong hindi mo kayang bayaran. Nagpalitan ng tingin ng mga directors. May ilan na dati kakampi kay Aurelio, ngunit ngayon ay halatang nabubuwag na ang tiwala. Itinaas si Don Vergara ang isang folder, makapal at puno ng papeles. Narito ang lahat ng ebidensya. Narinig ko mismo si Celian sa loob ng ospital habang kausap ka tungkol sa pagbili ng boto ng mga shareholders. Pinaplano niyong gawing tulay ang aking pagkawala para ikaw ang maupo bilang chairman. Nalaki ang mga mata ni Celian. Hindi totoo yan. Sigaw niya, ngunit nanginginig ang boses. Pinaparatangan niyo lang ako dahil ano? Putol ni Don Vergara. Dahil nahuli kita noong gabi ng aking pag-atake? Naroon ako. Nakita ko ang mga tauhan mong dumating. Naramdaman ko ang saksak sa aking tagiliran. At ikaw, Celian, ikaw ang huling taong narinig kong nag-utos bago ako mawala ng malay. Nag-ingay ang buong boardroom. Ang mga kameras mula sa media na pinapasok para masaksihan ang paglilinis ng pangalan ng ospital ay agad na kumislap. Namumutla si Aurelio, ngunit pilit pa rin lumalaban. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Gawa-gawa mo lang yan para siraan ako. Wala kang ebidensya. Gumiti si Don Vergara at inilabas ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa. Narito ang CCTV footage mula sa isang lihim na kamera na hindi yun nadiskubre. Nakuna ng mismong gabi ng tangkang pagpatay. Naroon ka, Aurelio. Naroon ka, Celian. Nabitawan ni Celian ang hawak niyang bag at halos mapaupo sa upuan. Ang ilan sa board ay napailing na lamang. Halatang wala ng paniniwala sa kanilang dalawa. Sa labas naman ng boardroom, nakatayo si Salviro at Miray. Hindi sila pinapasok agad, ngunit narinig nila ang sigawan at kaguluhan mula sa loob. Doc, bulong ni Miray, halatang kinakabahan. Kung totoo ang lahat ng ibinunyag ni Don Vergara, ibig sabihin, matagal na tayo niloloko ng mga taong nasa taas. Tumango si Salviro. Oo, at ngayon, unti-unti nang nabubunyag ang lahat. Pero hindi pa tapos to. Kailangan pa nating ipaglaban ang katarungan. Muli, nagsalita si Don Vergara. Hindi ko inaasahan na mabubuhay pa ako matapos ang gabing yon. Pero siguro, may dahilan ng Diyos kung bakit iniligtas niya ako. Iniligtas ako ni Salviro. Para makita ko mismo kung gaano kababa ang kaya niyong gawin para sa kapangyarihan. Nakatitig siya kay Aurelio at Celian. At ngayon, wala na kayong maitatago. Napayo ko ang ilang board members. Ang iba naman ay nagsimulang bumaling kay Salviro bilang simbolo ng katapatan at galing. Sa puntong yon, malinaw ang lahat. Tapos na ang pamapayagpag ni Aurelio. Ngunit higit pa sa pagbagsak ng isang tao, may isa pang tanong na lumutang. Sino ang papalit na magpapatakbo ng San Riquezo?
Habang nagsisigawan pa ang mga directors, tumingin si Don Vergara sa pinto ng boardroom na para bang inaanyayahan si Salviro at Miray na pumasok. Panahon na para sa panibagong simula, wika niya. At ang simula ay nasa kamay ng mga taong hindi natatakot tumindig para sa tama. Sa labas ay huminga ng malalim si Salviro. Ramdam niya ang bigat ng magiging kapalit ng laban na ito. Ngunit sa tabi niya, mahigpit na hinawakan ni Miray ang kanyang kamay. At kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Bulong ni Miray. Ngumiti si Salviro tumango. Hindi na natin laban lang to, Miray. Laban na ito para sa lahat ng pinagsamantalahan ng mga taong akala nila'y sila ang Diyos. At sa pagpasok nila sa boardroom, nagsimula ang panibagong yugto. Ang pagbuwag ng bulok na sistema at ang muling pagbangon ng isang ospital na minsang binalot ng kasinungalingan. Mabigat ang hangin sa boardroom. Matapos ang pagbubunyag ni Don Vergara laban kina Aurelio at Celian, ang mga directors ay tahimik na nagbubulungan. Ang media ay abala sa pagkuha ng retrato at si Salviro ay nakatayo sa gilid. Hindi alam kung paanong haharapin ang bigat ng nangyayari. Ngunit muling nagsalita si Don Vergara. At sa pagkakataong ito, dala niya ang ebidensya na magpapabago sa lahat. Mga kasama, wika niya hawak ang isang makapal na folder. Narito ang mga papeles, mga video recording, at mga sulat na nagpapatunay na si Dr. Salviro Del Monte ay walang kasalanan. Hindi siya dapat nasuspende. Hindi siya nagkasala ng malpractice. Nag-echo ang pangalan ni Salviro sa buong silid. May mga direktor na napabuntong hininga. May ilan namang napayuko sa hiya dahil sila man ay naniniwala sa maling paratang noon. Ang mga ebidensyang ito, pagpapatuloy pa ni Don Vergara, ay hindi ko lang basta natagpuan. Isang tao ang naglakad sa dilim, nagtiis ng panganib, para lamang mailabas ang katotohanan. Lumingon siya kay Miray at lumiti. Si Mirasol Gatmaytan, ang janitress na nilait ninyo. Ngunit siyang nagligtas sa akin at siyang nagbigay ng susi para maipakita ko ito ngayon. Nagbulungan ang lahat. Janitress? Siyang kumuha ng ebidensya? Imposible. Ngunit hindi na kailangan ng paliwanag. Hawak na ni Don Vergara ang katotohanan at malinaw sa mga papeles na si Miray nga ang nakakita. Nag-ingat, nagbigay ng mga dokumentong itinapon sa basura. Tumayo si Salviro, hindi na nakapigil. Lumapit siya kay Miray na halos hindi makatingin dahil sa hiya. Miray, mahina niyang wika, ngunit sapat para marinig ng lahat. Kung wala ka, wala rin ako rito ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tumayong muli. At lahat ay tinalikuran ko. Hindi lang ako may utang na loob sa'yo. May utang din ang puso ko. Nagulat naman ang mga directors. Ang ilan ay napaaw. Ang iba naman ay nagbulungan. Ngunit hindi iyon inintindi ni Salviro. Lumuhod siya sa harap ni Miray. Walang pakialam sa media, sa board o kahit kanino. Miray, hindi ko na ito palalampasin. Sa lahat ng gulo, sa lahat ng kasinungalingan at intriga, ikaw ang tanging totoo. Mahal kita. At kung papayag ka, hinugot niya ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang coat. Gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Napasigaw ang mga tao sa loob ng boardroom. Ang iba ay nagulat. Ang ilan naman ay napapalakpak. Si Miray nangilid ang luha. Halos hindi makapagsalita. Doc Salviro, ako? Ngunit isang janitress lang ho ako. Ngumiti naman si Salviro. Hawak pa rin ang kamay niya. Hindi ka lang janitress. Ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi sumuko. At iyon ang pinakamahalagang bagay na hindi matutumbasan ng kahit na anong titulo o pera. Tumayo si Don Vergara sabay palakpak. Ito ang dahilan kung bakit ako naniniwala sa inyong dalawa. Si Salviro ay isang doktor na hindi kumikilala ng estado kundi ng buhay. At si Miray, isang babae na may tapang at puso na hindi natitinag.
Kayong dalawang mukha ng panibagong San Requezo. Nag-ingay ang buong silid. May direktor sa napalakpak. May media na halos magsigawan sa pagkuha ng larawan. Trending agad ang eksenang iyon sa social media. Doktor, nagpropose sa janitress sa gitna ng board meeting. Habang yakap ni Salviro si Miray, ramdam nilang hindi na sila nag-iisa. Oo, may mga bulong pa rin mapanghusga, pero mas malakas na ang palakpakan at suporta. Sa wakas, nabawi na ni Salviro ang kanyang lisensya. Napatunayan ang kanyang pangalan at higit sa lahat, natagpuan niya ang taong handang tumintig para sa kanya kahit wala siyang anumang maibigay na kapalit noon. Sa gitna ng lahat, malinaw ang mensahe. Hindi lahat ng bayani ay nasa uniforme ng doktor. Minsan, nakasuot sila ng simpleng uniforme ng isang janitress. Mabigat ang hangin sa boardroom. Isa-isang binasa ng sekretarya ang boto ng mga shareholders. 12 para kay Dr. Aurelio Santos, 12 para kay Dr. Salviro Del Monte. Nagkagulo ang bulwagan. Tay, gumisi si Aurelio. Nakataas ang baba. Kita nyo na? Kahit anong gawin ng matanda at ng alaga nyo si Salviro, wala kayong panalo laban sa akin. Tayo lang. At sa politika ng ospital, alam niyong ako ang mas malakas. Tahimik si Salviro. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niyang hindi pa tapos ang laban. Biglang tumayo si Miray sa loob ng boardroom, nakasuot ng puting bestida. Hindi siya kinakabahan. Ang kanyang hakbang ay matatag. Ang mga matay diretso sa mga shareholders. Patawad sa inyo. Sabi niya na malinaw at buo ang tinig. Pero may isang boto pang hindi binibilang. Halos mapatayo si Aurelio. Ano to? Sigaw niya. Janitress? Wala naman siyang karapatan. Ngumiti si Miray, tsaka tinignan si Don Vergara. Lolo, panahon na. Tumayo si Don Vergara at sa unang pagkakataon, inilantad ang lihim na itinago niya sa loob ng maraming taon. Mga kasama, si Mirasol Gatmayta na hindi bastang janitress. Siya ang aking apo, ang dugo ng aking pamilya. At mula pa noon ay isa ng lehitimong shareholder ng San Requezo. Siya ang aking mata sa ospital. Ang nag-uulat sa akin ng lahat ng katiwalaan habang ako ay nagtatago. At ngayong gabi, siya ang magbibigay ng huling boto. Nagbulungan ang buong boardroom. May ilan na napatayo. Ang iba naman ay nagulat na lang at napaupo. Apo? Bulong ng isang direktor. Ibig sabihin matagal na siyang kabilang sa atin? Imposible! Sigaw ni Aurelio, nagiginig sa galit. Isa lang siyang tagalinis. Ginawa niyo lang siyang kasakapan. Ngumiti si Don Vergara. Kung janitress man siya sa paningin mo, mas malinis ang kanyang budhe kaysa sa lahat ng kayamanan mo. Siya ang nagligtas sa akin. At siya rin ang nag-ipon ng ebidensyang sumira sa kasinungalingan ninyo. Lumapit si Miray sa mesa ng pagboto. Kinuha niya ang papel. At bago isinulat, tumingin siya kay Salviro. Doc, bulong niya at nagigilid ang luha. Mula pa noong una, hindi lang ikaw ang lumalaban mag-isa. Nandito ako. Dalang tiwala ng lolo ko. Dalang paniniwala ako sa'yo. At ngayong gabi, ako mismo ang pipili para sa kinabukasan natin. Naginginig ang kamay ni Salviro ngunit tumayo siya. Ano ba rin desisyon mo, Miray? Alam kong tama iyon. Isinulat ni Miray ang kanyang boto at nang ipahayag ng sekretarya, 13 para kay Dr. Salviro Del Monte, 12 para kay Dr. Aurelio Santos. Sumabog ang bulwagan sa palakpakan. Napatulala si Aurelio. Hindi maaari. Nabitawan niya ang kanyang ballpen. Napaupo at halos mawala ng uliran. Si Celia naman ay napaiyak at nagkuble ng mukha. Alam niyang tuluyan ng gumuho ang kanilang mga plano. Samantala si Don Vergara ay tumayo at itinaas ang kamay ni Salviro. Mga kasama, formal kong ipinapahayag na ang bagong chairman ng San Requezo Medical Center ay si Dr. Salviro Del Monte. Isang doktor na hindi lang kumilala sa pera o kapangyarihan, kundi sa halaga ng bawat buhay.
Lumapit si Salvino kay Miray at niyakap ito. Salamat, Miray. Hindi lamang sa boto, kundi sa tapang mong ipinakita. Kung ikaw ang mata ng Don, ikaw naman ang naging liwanag ko. Luhaan man si Miray, ngunit gumiti. At ikaw ang lakas ko, Doc. Simula ngayon, hindi na tayo basta janitress at doktor. Tayong dalawa na ang magtataguyod ng San Requezo. Nagpalakpakan ng lahat at sa harap ng media at shareholders, malinaw ang mensahe. Lagwakas na ang kasakiman at kasinungalingan at pinalitan ito ng katotohanan at pagmamahalan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.